For today's video guys, no, pag-uusapan natin itong G-Loan ni GCash. Kung trader ba talaga siya kapag once na nag-advance payment ka nga sa kanya. And ito nga guys, no, sinubukan kong mag-advance payment dito kay GCash. Kung totoo ba yung sinasabi ng iba na kapag once daw na nag-advance payment ka, may tendency daw na babagsak yung credit limit mo. Kagaya ng nangyari sana guys, no, from 25,000, naging 1,000 na lang daw yung offer. And meron ding nagsabi guys, no, na after daw nilang magbayad kay GCash, bigla na lang daw silang nawalan ng offer. So, ganun daw guys, ka-trader itong si GCash. Kaya naman sinubukan ko guys, no, kung mangyayari din ba sa account ko yung nangyari sa kanila. Kaya naman kung interesado ka about sa ating panibagong topic ngayon, keep on watching. Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi akong nag-share guys ng aking experience about sa mga OLA. So for today's video guys, no, pag-uusapan nga natin itong G-Loan ni GCash kung okay ba talaga na mag-advance payment kay GCash. May mga nakapagsabi kasi guys, no, na yung iba daw nag-advance payment sila, then pagka after na magbayad, yung credit limit nila na sobrang laki, bigla daw bumagsak from 1,000. Like, 25,000, biglang naging 1,000 na lang daw yung naging offer sa kanila. And meron ding iba guys, no, na after nilang magbayad, hindi na daw sila na-offeran ng G-Loan GCash. Ewan ko kung bakit nangyayari sa mga account nila ito. Ito kasi guys, no, is based on my personal experience. Magkakaiba naman tayo guys ng experience about nga dito sa G-Loan ni GCash. Ito kasi guys, no, is magkakaiba naman tayo ng experience about sa G-Loan ni GCash. Kung ano yung na-experience mo, kung ano yung na-experience ng iba, iba naman yung na-experience ko sa dito kay GCash. So dito nga guys, no, i-share ko sa inyo yung experience ko sa pag-advance payment ko dito kay GCash. Actually, last day pa to guys. And ngayon ko lang siya na-vlog kasi ngayon lang din ako nagka-time na mag-vlog. Sobrang busy lang talaga ako guys. Dito nga guys, no, inopen ko nga yung G-Loan ni GCash and nakalagay nga guys, no, sabi niya 1 out of 2 loans availed, 2,000 used out of 2,500. Offer may change subject to evaluation. Medyo nag-curious ako dito guys, no, na ano yung 2,500, ano tong 2,500 na to. Iniisip ko guys, no, na baka pag once na binayaran ko na ng buo yung loan ko dito sa kanya or kahit mag-advance payment ako, baka ma-avail ko yung 2,500 niya. Kasi guys, no, 2,000 yung available na credit limit ko sa kanya. Medyo nag-aalanganin din ako guys, no, na magbayad. Baka kasi matulad yung account ko sa account ng iba na after magbayad, biglang wala ng offer sa kanila. But then, sinry ko nga kasi gusto ko din talagang matry na mag-advance payment sa kanya kung makakautang pa ba ako dito. And dito guys, no, nakita naman natin, sabi niya dito, 3 of 6 paid. So it means guys, no, 3 buwan pa yung kailangan kong bayaran kay G-Loan ni GCash para ma-fully paid ko nga siya. But then sabi ko nga mag-advance payment nga ako sa kanya. And yung monthly payment ko sa kanya guys, no, is 453.13 pesos. Doon sa 2,000 guys na credit limit na inoffer sa akin ni GCash before. And ito nga guys, no, kung babayaran ko siya ng full amount, magiging 1,359.43 pesos yung total na babayaran ko sa kanya. So, yun, binayaran ko guys siya ng full amount. At hindi nga ako guys, no, binigo ni GCash, inoferan pa rin niya ako ng loan. And tumas pa nga guys, no, yung credit limit ko sa kanya from 2,000 naging 2,500 na siya. So, 500 guys yung itinaas. Medyo mababa lang siya guys, no, at sobrang damot niyang magtaas ng credit limit sa akin. Kahit sobrang tagal ko ng user ni GCash at sobrang gamit na gamit ko itong si GCash. Pero it's okay guys, no, at least may offer pa rin sa akin na loan. E dito nga guys, no, sa loan details niya, sabi niya payable siya in 6 months. So guys, no, installment siya ng 6 na buwan. And yung interest rate niya is 5.99%. And yung processing fee niya guys, no, is 3%. And dito nga guys, no, nilagay ko kung magkano yung amount na hihiramin ko kay GCash, which is 2,500. Kinuha ko na lahat yon. Then, yung installment plan niya is 6 months. Wala siyang ibang option guys, no, ng installment plan kasi 6 months lang talaga guys yung in-offer sa akin. And ito guys, 5.99% yung kanyang interest. Yung monthly payment ko sa kanya guys, no, is 566.42 pesos. And ito guys, lalagay lang natin yung loan purpose natin. Business na lang guys yung nilagay ko. And ito guys, medyo nakaka-disappoint kasi ang laki guys ng kanyang processing fee, which is 75 pesos. Unlike guys, no, kay Maya Business,
piso lang yung kinakaltas niya dun sa loan mo sa kanya. So dito guys, no, so, medyo nalalakihan ako guys, no, sa kaltas ni GCash na 75 pesos. Tapos 2.5 lang yung in-offer sa'yo. Tapos 75 pesos yung kaltas. And then after nun guys, no, after kong magbayad, successful nga yung pag-apply ko ng loan sa kanya and pumasok na nga agad mismo yung loan amount dun sa GCash ko. And ito nga guys, no, yung total amount lang na na-receive ko is 2,425 pesos kasi 'di ba nga guys, no, may kaltas nga siya na 75 pesos. So ayun nga guys, no, so far hindi naman bumaba yung credit limit ko sa kanya kahit sobrang advance payment ako dito kay GCash. Kasi yung iba guys, no, nag-advance payment tapos from 25,000 bigla daw naging 1,000 or 100 yung naging offer na lang sa kanila. But then, dito nga guys, no, at least tumaas pa din yung credit limit ko kahit wala akong na-receive na text mula kay GCash na tumaas yung credit limit ko. And dito nga guys, no, medyo nakakatampo lang kasi sobrang baba ng tinataas ng credit limit ko sa kanya kahit sobrang gamit na gamit mo itong si GCash. Isa guys, no, sa mga hindi ko gusto kay GCash or yung GLoan ni GCash is yung kanyang processing fee na 3%, which is 75 pesos yung kinaltas dun sa 2.5 ko. Kung ikukumpara ko siya guys, no, kay Maya Business, almost 2 pesos lang guys, no, yung kaltas ni Maya Business dun sa 4,000 plus na in-offer sa akin. Ganun siya guys, no. Dito kay GCash, sobrang laki guys ng kanyang processing fee. But overall experience guys, no, legit naman yung GLoan ni GCash. Yun nga lang, yung hindi ko nga lang talaga nagustuhan sa kanya is yung mataas na processing fee niya na 3%. At sobrang baba din yan guys nung magtaas ng credit limit sa account ko. Siguro depende naman siguro guys sa mga account kung magkano yung ina-offer ni GCash. Basta sa akin hanggang dun lang talaga yung tinataas ng credit limit ko kay GCash. Anyway guys, no, sa mga merong loan dyan dito sa GLoan ni GCash, comment down below kung ano yung na-experience nyo sa kanya. So yun naman guys, no, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!